Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon mga suki nating tagapakinig. Welcome po sa Home Sweet Home ngayong araw ng Sabado. Alauna tayo magkakasama hanggang alas 2:30 ng hapon. Sa ngalan po ng aming station manager, Father Kevin Fonasher, at kasamahan ko po sa technical side, ang aking main driver ngayon ay ang aming chief, Hil Barcena. Yan po yung pag-uusapan natin ngunyan. Kasi may napulot ako doon sa shinare ni Madam Principal. Although, alam na natin ito, I guess there was one time na na-mention ko na ito pero in passing lang. Pero gusto ko pag-usapan natin yung tinatawag na VUCA. VUCA, ayan, VUCA. Yan na daw yung meron tayo ngayong mundo, Kuya Hil. Alam mo kanina, papunta ako dito, naka-tricycle ako. May nakasalubong ako mga teenagers. Pag yung get up nila, parang sabi ko iba na talaga ang generation ngayon. Yung parang kumbaga makikita mo na talaga kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka magtanong, may makikita ka na talagang differences. At ang isa nga doon ay tayong mga magulang, tayong mga nakatatanda o yung sabihin nating mga ano ba tayo, millennials to the hindi naman boomers, 'di ba? Gen Z, tsaka yung mga millennials. Dapat maintindihan natin kung anong mundo na meron tayo ngayon at anong mga kabataan na ang meron tayo ngayon. Kumbaga, ano na itong situation sa kapaligiran. At yung tinatawag na VUCA or VUCA. Yan ang pag-uusapan natin. Ang ganda. And then naghanap ako, naparesearch tuloy ako, and meron ding mga ways on how to handle. At pag-uusapan na natin yung tinatawag na VUCA. VUCA. Narinig niyo na po ito ng VUCA? Si Bong, feeling ko alam ito. Bong, familiar sa iyo ang VUCA? Ayan, sige nga, Sir Bong, alam ko familiar dapat ito sa iyo kasi galing ito sa inyo ang concept na VUCA, ang VUCA ay galing ito sa inyo sa mga military, di ba? Ano nga ang VUCA? Kasi ginagamit daw ito. Ito daw yung sabi ng aming principal kanina, base sa kanyang pag-aaral. Ito daw ang term na ginamit ng mga military to describe post-Cold War. Di ba? So, after ng giyera, nagkaroon ng tinatawag na VUCA world. Ayan, VUCA world. Ang ating mundo ay nag-VUCA. Idiretso ko na po kasi natatawa ko kanina pa dahil yung talagang nasa isip ko. Pero hindi talaga po siya nakakatawa. Ako lang po. Para kasi siyang finish lang. Pwede po ito po may abukado ako, pakivuka. Diba? Pakibaak. Ayan. Tumawa na muna tayo. Pwede naman. Grabe kayo. Pag pinipigilan ng tawa, hindi maganda yon. Magkakasakit ka niyan sa tiyan. VUCA, mga katiwala, stands for V. Isa-isa natin ito ha. V stands for volatility or volatile. Volatile. Ano ang ibig sabihin ni Re? Okay, itong volatile. Ano ibig sabihin? Ano siya? Madali siya magbago, hindi siya stable. Yun ang ibig sabihin ng volatile sa Tagalog, unstable. So after the pandemic, nakita natin na, and even the pandemic, di ba? Yung nakita natin na walang nakapag-predict kahit ang siyensya hindi na-control agad. So walang naging kumbaga very unstable ang mundo. So hindi madali siya magbago. Sobrang mabilis ang mga pagbabago. So yan ang sitwasyon po ngayon. Yan ang nangyayari ngayon sa atin. Kaya kung uobserbahan mo po, lalo na kung kasi tayong mga, ako, Gen Z ako eh. Oo, Gen Z ako, hindi ako boomer, grabe naman kayo. Okay. Hindi rin ako millennial, grabe naman papak-millennial ako. Okay, so, may magko-comment dyan ha, mais kayo. Happy Lindsay kay Mikhail Mirandilla at sa Mirandilla family. Thank you so much for making silip-silip to my program. Ano siya, kumbaga,
tayong mga Gen Z, gusto natin lagi na nakaplano, 'di ba? Parang parang hindi naman tayo lahat organizers, pero parang nasanay tayo na lahat nakaplano. Kaya nga talagang 4 years mag-aaral tayo kasi may plano tayo na mag-teach. For example, kung teaching ang ano mo. Tapos um, kung gusto mo mag-architect, 5 years, engineer, 5 years, kumbaga mag-aaral ka talaga. Mapapansin mo ngayon, bakit may mga kabataan ngayon na ang iba hindi na sila, kumbaga hindi na sila masyado nagtututok sa 4 year course nila. First year pa lang sila, gusto na nilang kumita ng pera. 'Di ba? Nagsisimula pa lang sila sa senior high school, iba na yung mindset nila. Kasi nakita at na-experience nating lahat na mabilis ang pagbabago. And kung titingnan mo rin kahit yung mga gamit, 'di ba? Cellphone na lang for example, cellphone. Yung may nilabas ngayon na version or ano bang tawag ninyo diyan, the same brand pero may iba-ibang version, 'di ba? Mga ano yun? Apple i, yung mga ganyan. I13, ay mga ganun. Ay, inda. Basta, mabilis siya. And then after a month or weeks, may bago na namang lalabas. Yan po ang ibig sabihin ng volatility. Fast-changing world. Mabilis magbago. Dati, ang mabilis lang magbago yung stock market, 'di ba? Kunyari, nakikita natin yung sa PSE, 'di ba? Mga numbers lang, tapos nagtatakbo-takbuhan, tapos sabi nila bawal kang pumikit kasi pag pumikit ka, pagtingin mo tumaas na o bumagsak na yung dollars or whatever. Pero ngayon, buong mundo na siya ganyan ang situation. Napakabilis ng pagbabago. That is volatility. Okay? At yan po ang mundong ginagalawan natin ngayon. And napagdesisyonan ko na ito ang pag-usapan natin ngayon kasi malaki po ang magiging papel nating mga magulang para ang ating mga anak ay maka-adapt or maka-adjust sa ganitong situation. 'Di ba? Yung, kumbaga sabi nga kanina ng aming principal, maintindihan natin na ito na yung mundong ginagalawan natin. Ito na yung mundong pinagtatrabahuan natin. This is the kind of world that we have right now. So that's one, volatility or fast-changing world. Ang pangalawa ay U. Ano itong U? Uncertainty. Ano ibig sabihin ng uncertainty? Walang kasiguraduhan. Okay? Walang kasiguraduhan. Walang forever. So, walang kasiguraduhan. I don't have to say much. Pero, because of the pandemic, natuto tayo na kahit pala siguradong-sigurado ka na, either sa love life mo man yan, sa trabaho mo man yan, sa negosyo man yan, sa relasyon, walang sigurado. Maraming businesses ang siguro ilang taon nila yung trinabaho, pinaghirapan, pinag-ipunan, dahil meron na silang forecast or projection na this is already good for how many years or ganon. Wala. Isa-isang iglap na wala lahat yun. So, walang kasiguraduhan. Yun ang itinuro sa atin ng pandemic at yun din ang mundo at naging epekto ng pandemic na yun sa buhay natin. So, nakikita po ninyo, napaka-negative, ano? Fast-changing. Ito na po yung mundo natin ngayon. VUCA world ang hashtag natin ngayon. And we all need to understand this kasi ito na po ang meron tayo ngayon at ito na rin ang mundo na ginagalawan natin ngayon kasama ng ating mga anak. Wala pang generation gap natin dyan, ha? Wala pang generation gap, wala pa yung mga iba-ibang klaseng gap na nararanasan natin, halimbawa sa learning, sa technology, yung mga ganung iba pang gap. So, yun muna kasi para hindi tayo mabitin. So, ano ang mundo natin ngayon? Vulnerable. Ibig sabihin, volatile. Ibig sabihin, walang kasiguraduhan. Hindi estable. And then, uncertain. Okay? So, kaano ka makatawag? Naririnig niyo pa ba yan? Ayan. Ulan po yan. Yan ang example po ng volatility. Mainit na mainit kanina, tas biglang umulan.
Ayan. So, yan ang example. Sa example din po yan ng uncertainty. So, hindi ka makakasiguro na naglaba ka ngayon kasi mainit kanina, makakasampay ka ng nilabahan mo. Ayan. So, uncertainty. Okay? And then, letter C, complexity. Ibig sabihin po, complex, iba-ibang shade, maraming kulay, maraming variety. Oh, di ba? Ito lang example na napapanood nyo siguro yung sempedak. No, nakatikim na ba kayo niyan? Parang antamis niya tingnan. Parang gusto ko, meron bang sempedak dito sa Legazpi? Parang gusto ko talaga siyang matikman yung sempedak. Binasa ko at inaral ko na yan palang sempedak is ano siya, para siyang uh, crossbreed ng, or basta variety siya ng jackfruit. Kaya may pagkalangka siya na may hindi naman siguro texture ng durian. Basta kakaiba ang itsura niya. Pero nasa jackfruit, ano yata siya, family. No? Parang ganun. So, basta sempedak ang pangalan nila. It's a variety daw. So, example po yan ng tinatawag na complexity. Hindi, ngayon, yung mga Generation Alpha, di ba? Napapansin po ninyo yung mga terminologies nila. Halimbawa, parang kaduda-duda, di ba? Suspicious, ano ang kanilang sus. Yun ang kanilang salita, di ba? Tapos pag sinabing greatest of all time, GOAT. Mga ganyan. Kanina, hindi naman ito bago, pero baka narinig niyo po ito, Jeremiad or Jeremiad. Okay, so ano daw ito? Parang lamentation. So ibig sabihin, ang daming mga ngayon, ang daming mga complicated words, complicated situations. Kahit po ang LGBTQIA, wag po kayong magkakamali dahil very particular po sila niyan. Meron silang iba-ibang pangalan dyan. Hindi lang dati tayo, dalawa lang yan, di ba? Yun ang ibig sabihin po ng complexity. So, life is complex. The world now is very complex. The world is very complicated. Kumpara sa, lagi natin sinasabi na, noon, ang era namin, napakasimple lang ng buhay. Ngayon, hindi na. Very complex na ang mundo ngayon. And then, letter A, ambiguity. Ano ibig sabihin ng ambiguity? Hindi klarado. Hindi klarado. Diba? That's what we call, that's what we meant by, that's the meaning of ambiguity. Pag sinabing ambiguous, hindi klarado. Subject to many interpretation. So, tulad nga, di ba ilang beses na yung Pag-asa, laging inuulan ng bashing dahil yung projection nila nag-iiba, di ba? Yung kanilang binibigay na forecast, tapos kailangan nilang sabihin ng mga tao, kaya nga po forecast lang, forecast, dahil hindi tayo sigurado. Yan po ang example ng VUCA. So in other words, ngayon po ang mga educators, ang mga leaders, kahit man po sa business or sa education sector, sa lahat po ng sectors ngayon, nag-a-adapt dito sa tinatawag nating situation natin. Itong ang description natin sa mundo ngayon, VUCA world. It's a VUCA world. Anong ibig sabihin yan? Volatile, meaning to say, mabilis magbago. Uncertain, walang kasiguraduhan. C, complex, komplikado. And A, ambiguous or walang klaro. Ay, walang klaro. Hindi klarado. Ayun po, vague. Pag sinabing ambiguous, vague. So, ibig sabihin, mahirap mag-predict ng mangyayari bukas kasi hindi mo nga sigurado kung ano mangyayari bukas. So, yun yung halimbawa, 'di ba, nag-calendar tayo, school calendar, alam natin na 21 ang Ninoy Aquino Day. Naka-ready na tayo na holiday ng 21. Hindi